So ayun guys, kung makikita nyo rito, inuumpisahan ko na siya. Kung titignan nyo, yan, inayos ko muna bago ko i-try para makita nyo kung gumagana ba talaga yung rice cooker namin or hindi. So ayan, sasaksak ko. Yan, nakita nyo, diba? O yan, ayaw gumana. Wala, diba? Kita nyo naman. Yan. Diyan ko na siya uumpisahang buksan. So ayan, sisimulan ko na siyang ayusin. Yan, binaligtad ko na siya. Pero medyo nakita ko medyo marumi, kaya pinunasan ko muna siya. Yan, para syempre maayos pag gagawa tayo. Check natin. Pag ganyan pala guys, nakita nyo na hindi umiilaw yung rice cooker nyo, ang problema yung electric thermal fuse, ayun yung kailangan palitan. Ayan yung nasa video, yung nasa taas. Yan, ayun yung i-check nyo muna kung ilang ampere ang kailangan. Ayun lang naman yung papalitan kapag ganyan na hindi siya gumagana. Ayun lang yung kailangan. Yan, pagbukas ko, yan, napakadumi, bakas, nagamit talaga siya. Yan, tinanggal ko muna yung yung sa may saksakan niya. Yun dyan kasi sa may saksakan, dyan nakakonect yung thermal fuse. Yan, nakita nyo yung hawak-hawak sa kanan, yung may takip. Yan, yan. Ayan, yan. Yan yung thermal fuse. Umorder na pala ako nyan sa Shopee, nakaraan pa. Kasi nasilip ko na siya nung nakaraan kung ilang ampere ba yung thermal fuse niya. Yan, tinanggal ko muna siya. Ayun lang ang kailangan yung palitan. Kumbaga yung thermal fuse na yan, siya yung napuputol. Yan, dyan banda, yung tinuturo ko. Hindi lang kita, pero putol yan sa loob. Kaya hindi na gumagana yung ilaw ng rice cooker. So ayan, tinanggal ko. Magmula dun sa saksakan, pati yung connection dun sa may kabila. Ayan. Tatanggalin nyo para hindi maputol yung magko-connect sa kanila dito sa may bandang saksakan niya. Tatanggalin nyo siya. Ayan. Para mas madali nyo siyang mapalitan. Yun, gano'n. So ayan, tinatanggal ko na siya. Medyo nahihirapan ako kasi medyo makapal yung wire niya, medyo matigas siya. Yan, pero hinay-hinay lang kayo na maputol yung yung sa wire niya, kasi mababawasan yung niya. Iikli siya. Baka mahihila pag binalik nyo dun sa may saksakan. So yan, yan. Tanggalin nyo na yung yung thermal fuse niya. Ayun, tanggal ko. Yan, natanggal ko na. Yan, ayan yung papalitan, yung tinuturo ko. Yan, titignan nyo yung ampere niya. Yan, which is yun sa amin is 10 ampere. Ayun yung kailangan. So wag kayong magpapalit ng iba. Mache-check nyo naman yan Yan, ayun yung in-order ko nakaraan sa my Shopee. Mabilis lang siya, mga 3 days lang dumating na siya. Yan, kahit sino pwede sa inyo magpalit niyan. Napakadali lang niyang palitan. Ayun lang, kukonik mo lang siya doon. Yan, binuka ko muna siya ng plies. Medyo matigas nga siya. Bago ko ibuhol doon sa pang-connect papunta doon sa may saksakan niya. Yan. Kailangan maayos. Then after nyan, pag na nyo na, buhol nyo na siya, lagyan nyo na lang ng electrical tape. Binubuhol ko na siya para di siya matanggal. Tapos ibalik nyo na yung after nyan. Kukuha na ako ng electrical tape dyan. Ayun. Konti lang para hindi naman kailangan makapal. Yung matatakpan lang siya para hindi siya matanggal. Mixi lang yung nilagay ko dyan. Ko na, diba? Tapos ibalik nyo yung parang niya, yung parang hose, para hindi na babanat-banat yung
thermal fuse niya. Yan, tapos ibabalik ko na siya dun sa may saksakan banda. Kinakabit ko na ulit siya. Yan, kabit nyo na, ganyan. Mabilis lang naman ikabit yan. Then yun sa kabila, yun kung saan mo siya tinanggal kanina. Yan, dun mo siya ibabalik. Kakawit mo lang siya dun. Then screw mo na. Ganun lang siya. Kadali, palitan. Diba napaka basic lang. Hindi mo kailangan maging super professional para maayos yung rice cooker nyo na hindi umiilaw, na ayaw gumana. Thermal fuse lang talaga problema na, kaya hindi na siya umiinit, hindi na umiilaw, ganun. Napuputol kasi siya, hindi mo siya mapapansin eh, hindi siya kita ng mata, dun siya sa mismong loob na puputol talaga. Yun. Tapos ayan, napakadumi nung takip. Nag-decide ako na ano siya, punasan, pero ayan, in-sprayan ko pa, pero ayaw niya matanggal. Kaya ang ginawa ko, hindi ko na sinama sa video, huhugasan ko siya. Pinupunasan ko po ay matanggal yung mga lumang mga dumi. Yan, pinupunasan ko na ano ko na kasi siya, na hugasan ko na siya bago ko ibalik. Ganun din ang gawin nyo, hugasan nyo muna bago nyo ibalik para malinis siya tsaka maayos. So ayan, pagtapos ko siya linisin, ibabalik ko na siya dun sa may rice cooker. Ipipit mo siya dun sa may lagayan ng saksakan, ibabalik mo lang siya. Ayan, ibabalik mo lang siya sa dati niyang pwesto. Check nyo maigi para di kayo magkamali, hindi siya babaliktad. Tapos silipin nyo kung saan yung screw, kung saan nyo siya tinanggal kanina. Dun lang. Baligay, ganun lang siya guys. Ganun lang kabilis magpalit ng thermal fuse sa may rice cooker. Ayan, kinakabit ko na siya. Yan, ini-screw ko na siya. Pag gano'n, nakabit nyo na, syempre, testing. Testingin yan. The moment of truth. Kung ilaw na siya. The moment of truth. Pwede na.